Sinabi dito, the practice of infant baptism is immemorial tradition of the church. There is explicit testimony to this practice from 2nd century on. Nag-umpisa lang to sa 2nd century. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Kamusta ka na, kapatid? Welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. At sa ating episode ngayon, ating tatalakayin ang mga reklamo ni Vangelo de Cristo tungkol sa infant baptism. Aba, ano kayang reklamo niya? Panoorin ninyo, anong reklamo niya sa infant baptism? Pakinggan niyo siya, mga kapatid. Ano makita? Ay, ito. Yan. 3:19. Ha? Sinabi dito, the practice of infant baptism is immemorial tradition of the church. There is explicit testimony to this practice from 2nd century on. Nag-umpisa lang to sa 2nd century. Yan lang, ang infant baptism. Word for word. Hindi yan practice talaga na turo ng mga apostol. Ay, nako naman, ito na naman tayo, mga kababayan. Isa po sa mga naging Facebook videos. Nagla-live kasi siya, si Vangelo de Cristo. Nagsasabi na 2nd century lang daw nagsimula ang infant baptism. Letra po letra daw. Ba, alam nyo ba kung anong binasa niya? Babasahin natin. Tayo magbabasa. Catechism of the Catholic Church. Sa paragraph 1252, ganito ang nakasulat. The practice of infant baptism is an immemorial tradition of the Church. There is explicit testimony to this practice from the 2nd century. Sandali. Let's check muna kung itong reference na ito, yung binasa niya. Pakinggan niyo siya uli, mga kapatid. Ano makita? Ay, ito. Yan. 3:19. Ha? Sinabi dito, the practice of infant baptism is immemorial tradition of the church. There is explicit testimony to this practice from 2nd century on. Nag-umpisa lang to sa 2nd century. Yan lang, ang infant baptism. Word for word. Aba! Yun nga talaga! Nako! Pero may napansin ba kayo? Hindi niya binasa ang buong paragraph, Mr. Vangelo de Cristo. Ano ka naman? Nagkukot ng Catechism of the Catholic Church. Pinuputol-putol mo! Para ka ring si Soriano. Nako naman, kung ano talaga yung puno, siya din yung bunga. Nako, huling-huli ka, Mr. Vangelo de Cristo. Babasahin natin yung buo. Itong nasulat. The practice of infant baptism is an immemorial tradition of the Church. There is explicit testimony to this practice from the 2nd century on. Itong hindi na binasa. And it is quite possible that from the beginning of the apostolic preaching, when whole households received baptism, infants may also have been baptized. Naku, Mr. Vangelo de Cristo, hindi mo binasa. Paputol-putol. Ano bang nangyayari sa iyo, ha? Oh, ito pa ang nakakagulat. Meron pong nakalagay na 53 na numero. Ayan. Ano kaya yung reference sa Bible niyan? Ayan. Care of Acts 16:15, Acts 16:33, Acts 18:8, 1 Corinthians 1:16. Sige nga, basahin nga natin. Una, Acts chapter 16 verse 15 ang King James Version. And when she was baptized, and her household, she besought us. Sandali. She was baptized, and her household.
ang buo niyang sambahayan. Ako. Anong ibig sabihin? Walang infant, di pa kasali dun sa household? Mr. Vangelo di Cristo, naiintindihan mo bang sinasabi natin dito? Nako naman. O isa pa, Gawa 16:33 ng ang dating Biblia. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga latay. At pagdakay binautismuhan siya at ang buong sangbahayan niya. Yung buong sangbahayan, halimbawa, mayroon siyang infant. Hindi pala kasali sa sangbahayan. Nako naman, Mr. Vangelo di Cristo. Parang palpak ata. Gawa 18:8. Pasahin natin. At si Crispo, ang pinuno sa sinagoga, ay nanampalataya sa Panginoon. Pati ng buong sangbahayan niya. O anong ginawa doon? At marami sa mga taga-Korinto na sa pakikinig ay nagsisampalataya at pawang nangabautismuhan. Napakaklaro. Wala ba ni isang infant doon sa mga taga-Korinto? Sa inyong palagay kaya? Mr. Vangelo di Cristo, ano kaya? Ito pa. Unang Korinto 1:16. At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas. Maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. Wala pang iba. Example, halimbawa, no? May infant doon sa sangbahayan ni Estefanas. Sabi pa naman sa talata, wala nang ibang nabautismuhan, kundi yung buong sangbahayan. Nako, ibig sabihin, included yung infant, Mr. Vangelo di Cristo. Ay, nako, ang logic talaga hindi ginagamit. Nako naman, pinuputol-putol kaya sa sinasabing ito ni Mr. Vangelo di Cristo. Ano makita? Ito. Yan. 3:19. Ha? Sinabi dito, the practice of infant baptism is immemorial tradition of the church. There is explicit testimony to this practice from 2nd century on. Nag-umpisa lang to sa 2nd century. Yan lang, ang infant baptism. Word for word. Hindi yan practice talaga na turo ng mga apostol. Mali ba daw ang infant baptism? Kasi 2nd century lang daw ito ginawa? Busted yan, Mr. Vangelo di Cristo. Nako naman. Pero bago na tayo magtapos, kapatid, isi-share ko lang sa inyo. Bakit ba may infant baptism ang Iglesia Katolika? Ito pong direktang sagot mula sa akin at sa Biblia. Ito. Kasi ito po yung pumalit sa circumcision ng Old Testament Jewish tradition. Saan ba sa Biblia yan? Babasahin natin. Colosas, Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 12. Na sa Kanya ay tinuloy rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Kristo na nangalibing, na kalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay na kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa panggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Napakaklaro ng nakasulat. Yung circumcision ng Old Testament, pinalitan na ng baptism, kaya tinawag na infant baptism, mga kababayan. Sa English nga, yung nakasulat, sa New American Bible, in Him you were also circumcised with a circumcision not administered by hand, by the stripping of the carnal body with the circumcision of Christ. Ano daw yung circumcision of Christ? Patuloy. You were buried with Him in baptism. Napakaklaro. Baptism. Ngayon, ito. Yung circumcision sa Old Testament, di ba? Ginagawa yan sa mga infant.
Nako naman, Mr. Vangelo de Cristo. Parang wala sa Biblia yung sinasabi. Ano? Itong paglilinaw. Hindi lang naman infant baptism. Meron ang Iglesia Katolika. Meron namang tinatawag na adult baptism. Kung hindi ka pa nakatanggap ng infant baptism at malaki ka na, naging kasapi ka ng Iglesia Katolika, pwede ka namang mag-undergo ng adult baptism. Kaya nako, nahuli na naman si Vangelo de Cristo. Nako naman. Kaya kung like mong video na ito, i-click ang like button at mag-subscribe sa ating channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako si Kaburno at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!